ay pag-aaralan natin ng salita ng Diyos na kung saan may isang bagay na napakahalaga sa buhay ng bawat isa. Meron po akong, madalang ko itong makwento patungkol sa aking buhay, madalang ko itong ma-share. Pero, ayaw mapindot. Ayan. Okay? So, sa araw po na ito, ay mag-aaralan tayo isang bagay patungkol sa forever. Sa Tagalog, magpakailanman, kung di ako nagkakamali. Sabi nga ni Mel Chanko, di ba? Nakilala mo na ba ang iyong forever? Di ba? Sino nagsasabi? Kasi ito yung isang salita na napakaganda pero sinisira ng mundo na to. Di ba? Sino dito yung mga nabigo na, napangakuan pero hindi natupad? Sino dito yung mga sinakta na? Sino dito yung mga napaiyak na, napaluha na? Kaya nga, ang tanong ng mundo, may forever na ba o wala? Naniniwala ka ba sa forever? Natagpuan mo na ba yung forever mo? Bakit? Kasi pag naunawaan natin ito, mababago pala yung pagkahawang-awa natin sa ating buhay. Amen? So, hindi ko natagpuan niya yung forever na. Kasi kung, oh my God, hindi. Yung ginaganon ka na, ayaw mo pang ano. Si Tita Tess, dalawang kamay pa, oh. Ang forever na. Isang araw. Okay? So, sabi nga na isang kanta, kaya kong kantahin yung simula, pero hindi ko kaya kantahin yung dalawang paragraph, dalawang verse, kaya paparinig ko lang sa inyo. Kasi, ito yung isang bagay na pag natagpuan mo yung tunay mo forever, magbabago ang buhay mo. Amen? Sabi nga nung kanta, hindi ko alam kung makaka-relate kayo, pero ano yun na din, naka-ano ba tayo? Naka-full volume. Okay. Saglit lang po. Ayan. Ikaw yung mag-iyak ang forever. Ano ang sinasabi mo? Kasi ikaw natagpuan. Huwag ka na kahit sa akin. Sino na hindi ko pala Amen? Sabi ng kanta, naniniwala na ako sa forever. Magmula nang makilala kita. Alam mo ang problema sa forever na to? Pag pala ito binigay mo sa isang tao, eventually mabibigo ang puso mo. Bibiguin at bibigyan ka ng one point in time. Kahit na gaano ang kaganda ang mga pangako ni Kuya Dante kay Ate Ray, hindi ka na maghihirap, hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na luluha, hindi ka na maglalaba. Ako bahala dyan lahat. Babagsak at babagsak si Kuya Dante sa pamantayan kasi tao siya. Alam niyo ang forever ay nakadestined lang talaga para sa Panginoon. Amen? Kaya nga sabi dito, di ba? Pagkat sa'yo natagpuan ang pinagkait sa akin. Minsan hinahanap natin sa tao yung forever natin. Kaya in the end, luhaan. Di ba? In the end, talunan ka. Pero pag natagpuan mo kay Lord yung forever mo, siya pala yung tunay mong forever. Di ba? Sabi dyan, at sa'yo naramdaman
ang di ko akalaing ipaglalaban ko. Amen? Mababago yung pagkatao mo. Mababago yung buhay mo. Ito pala yung meron ako sa puso ko. Ito pala yung meron tayo pag nakilala mo si Lord. Na Lord, hindi ako nakabase sa tao, hindi tayo nakabase sa sitwasyon. Pero sabi ni Lord, pag ako ang naging forever mo, mababago buhay mo kasi natagpuan mo yung pinagkait ng mundo na to at ibinibigay sa atin ng Panginoon. Yun yung pag-ibig niya na walang katulad. Amen? Kaya mga kabataan ngayon, sinisira ang forever. Hinahanap nila sa tao ang forever. Pero ang original intention ng forever ay hanapin mo kay Lord. Amen? So pag-aaralan natin, kasi napakaganda ito na pagka natagpuan mo ang true forever mo, kahit anong problema mo, kahit anong sitwasyon mo, payapa ang puso mo. May kagalakan ang puso mo. Bakit? Kasama mo si Lord. Amen? Kasama mo si Lord. Amen? So tayo ay nasa episode, ano na po? 27, amen? Napakabuti ng Diyos kasi 27 na. Parang iisipin nyo, number lang naman yan eh. Pero iyan ay sumisimbolo ng bawat linggo nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Nadadagdagan kasi may mga church, nagsasara na sila. Humihinto, nagkakaproblema, nagkakasitwasyon. Pero ang iglesia na to ay katibayan ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, natagpuan mo na ba yung forever mo? Hindi ito sa tao. Amen? Hindi ito sa tao. Kay Lord, ang tunay na forever. Kaya dapat sama-sama tayong sumusunod sa Panginoon. At sa ating pagsunod, dapat nandun pa rin yung ating partnership in the gospel. Kabahagi ka dapat ng mabuting balita ng Diyos. Amen? Kaya dapat may mali. A. Forever. B. Ginagawa. C. Natutulog. Pamili lang kayo sa tatlo. Ang kabahagi sa gospel may ginagawa. Amen? Kasi meron nangyari sa buhay mo na hindi mo kaya maipaliwanag na kailangan mo maipasa yung mabuting balitang tinanggap mo sa Panginoon. Amen? So ano na pong sagot ko? A, B, o C? Nakalimutan yung option. Okay, so sa pag-aaral natin ng partnership in the gospel, pinaglalalim tayo ng Diyos. Amen po ba? Lumalalim ba yung kaalaman natin sa mabuting balita? Amen. So nandun na po tayo sa letra E. So yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Ano nga ba yung letter E na yan? Tingnan po muna natin ang salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa John 11:25 to 26, ito po yung senaryo. Si Lazarus namatay. Dumating ang Panginoong Jesus on the 4th day. Sinalubong siya ngayon ni Martha. Anong sabi sa kanya ni Martha? Panginoon, kung nandito ka lang po, hindi sana namatay ang kapatid ko. Party sana tayo, Lord. Pero sabi niya, naniniwala ka ba mabubuhay yung kapatid mo? Opo, naniniwala ako sa pagbabalik ng Panginoon sa huling araw. Pero sabi ni Lord, pinakilala niya yung kanyang sarili. Nagpakilala ang isang Jesus. Sinabi niya dyan, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Sabi ng Panginoon Jesus, naniniwala ka ba? Medyo magulo to pag hindi nyo naunawaan ng mabuti. Pagka binasa nyo lang ng matulid. Ang sabi ka sa Tagalog, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So dapat, alam nyo yan, pag sinabi si Jesus, sino si Jesus? Siya yung muling pagkabuhay at siya rin ang buhay. Siya yung source
Sa kanya magbumula to. Ang sabi dyan, ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Ano, Lord? Di ba? Sabi dyan, kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, magkakaroon pa rin tayo ng kamatayan, pisikal. Amen? Mamamatay pa rin, sabi dyan, kahit mamatay, ibig sabihin, tayo ay mortal. Itinakda sa atin na mamatay ng minsan. Okay? Kaya yung katabi mo, pahalagahan mo yan. Dahil isang araw, una-una lang nang uwi tayo. Amen? Tingnan yung relasyon nyo, magmahalan tayo, mag-ibigan tayo kasi isang araw, una-una rin tayo. Mahal na mahal din naman po, di ba? Yeah. Di ba? Kailan ka magsasabi ng maganda pag nandun na sa puntod? Kailan mo iiyakan? Kailan mo aasagusun? Pagpupuyatan kita ngayon kasi last day na. Pero nung nabubuhay, hindi mo pa mapagpuyatan. Di ba? Sabi dyan, mamamatay tayo. Una-una yan, depende sa kalooban ng Diyos. Pero, pag sabi dyan, after ng death, mayroon pang kasunod. Amen? Muling mabubuhay. Yung sumampalataya sa Panginoon. Amen? At sino mang nabubuhay at sumampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ito na yung tinatawag natin na letter E. Nabuhay ka, namatay, yung sumampalataya, mabubuhay na magmuli. Pero yung hindi sumampalataya, iba yung mangyayari. Ang letter E ay everyone who trusts in Him alone has eternal life. Ito na yung pangalawang buhay. Ito yung pangmatagalang buhay. Ito na yung permanenteng buhay. Kapag sumampalataya sa Panginoon, buhay ang bibigay natin. Pero, kapag hindi natin kinilala ang Panginoon, may buhay ba after nun? Wala. Iyon na yung second death. Pangalawang kamatayan, spiritual death. Kaya ang laki ng kaibahan. Eternal life, eternal death. Ang bawat nagtitiwala sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Amen? May forever ka. Amen? Forever sa piling ng Diyos. So, para may paliwanag tayo ito ng mas malinaw, gumawa po tayo ng diagram na sinimula ni Pastor Remy. So, explain natin na matulin yung gospel. Sa letter G, ang isang mabuti, dakila, makapangyarihan Diyos, lumikha ng tao para mahalin. Birin mo, kaya namang mag-survive ni Lord kahit wala yung tao, kahit wala tayo. Kaya lang kinakanta yung amazing love. Lord, hindi mo. Kasi kahit wala naman kami, andyan ka pa rin eh. Pero pinili mo na likhain kami para maranasan namin kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kabait, kung gaano ka mapagmahal. Amen? Di ba? Nilikha tayo ng Diyos para magkaroon ng buhay na masagana. Sa piling niya, imagine, pag lagi mong kasama si Lord, anong klaseng buhay meron ka? Di ba yung nakakausap mo si Lord? Diba? Lahat ng pangangailangan mo binigay kasi doon nandun sila sa Garden of Eden. Iyan ang buhay na kapiling si Lord. Buhay na masaya, buhay na kasiya-siya, buhay na kalugod-lugod, buhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Pero, dumating ang pinakamalaking problema ng tao sa letter sabi nga ni Hana, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, kasabay niyang pumasok ang kamatayan. At dahil doon, anong ginawa ng kasalanan? Sa letter O, sineparate tayo, di ba? Our sins separate us from the presence of God. Iniwalay tayo sa Panginoon. Dahil sa kasalanan, nagkasala ang tao, hindi na siya karapat dapat sa Panginoon. Amen? Nagkaroon ngayon
ng puwang. Nagkaroon ng gap ang tao at ang Diyos. Dahil dyan, imbes na ang tao papunta sa Diyos, saan siya papunta ngayon? Sa kamatayan, sa impyerno. Amen? Lahat ng tao papunta sa impyerno. Iyan ang destiny dapat natin. Iyan dapat yung forever natin. Pero, paano naman yung tao? Sa letter ng S, pinakita sa atin na kahit anong gawin ng tao, may iligtas ba siya nito? Kahit anong bait mo, kahit anong matulog mo, may iligtas ka ba nito? Hindi ka makakarating sa Panginoon. Dahil ang mabubuting gawa ay baliwala kung wala kang relasyon sa Panginoon. Amen? At sa letra mo, P, pinakita sa atin, nung ginagawa ko ito, biglang tumugtog yung kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa laging pag-ibig mo. Sa akin walang inibig mo ako noon pa man. Sabi ko, Lord, di naman kami karapat-dapat. Marumi kami sa iyong harapan. Pero sabi ni Lord, kahit kailan, di siya nagkulang sa atin. Ang isang Diyos, nagkatawang tao, ibinigay sa atin. Gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya, para mabayaran ang kasalanan natin, anong ginawa ng Panginoon Jesus? Siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Amen? Baliwala kung di siya nabuhay na magmuli. Baliwala kung pinapanampalatayaan natin. Kasi ito yung assurance. At namatay siya sa krus ng Kalbaryo upang lahat ay magkaroon ng pagkakataong makalapit sa Panginoon. Amen? At ang letter E, hindi lahat makalapit sa Panginoon. Ano ang kailangan gawin? Sa letter E, makikita natin na pag ang tao ay nagkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus, sila ay meron ng kakayahan. May access na makalapit sa Ama. At doon, magkakaroon sila ng eternal life o buhay na walang hanggan. Pero yung mga walang pananampalataya, dito pa rin sila pupunta. Amen? Dahil ang faith sa Panginoong Jesus ang magiging daan upang makalapit tayo sa presensya ng Ama. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Malinaw ito ba? At yung letter L, next Sunday na yun. Okay? Abangan nyo kung ano mangyayari dyan sa letter L. Okay? After natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, anong inaasahan sa iyo ni Lord? Anong disenyo sa atin ni Lord? Amen? So, sabi nga ng John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them. Sa Tagalog, ang sabi ko dyan, namamali ako ng pindot. Ang sumasampalataya sa anak ay buhay na walang hanggan. Amen? Pero, ngunit, sabihin mo nga, ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa English, reject. Hindi kinilala. Diba? Sa Tagalog, hindi sumusunod. Ganun din yan. Hindi mo rin kinikilala. Ayaw mong sumunod kay Lord eh. Kaya nga, yung mga tao na ayaw sumunod kay Lord, hindi buhay, kundi kamatayan. Naalala ko tuloy, Lord, sabi ko, thank you po. Kasi minsan, nandun ako dun sa pangalawa.
nireject din kita. Buti na lang, Lord, binigyan mo ko ng chance na magbago. Amen? Nakakaawa, nakakalungkot yung mga tao na hindi kinikilala ang ating Panginoon. Amen? Na ayaw kilalanin, ayaw buksan ang puso nila para sa Panginoon dahil hindi sila magkakaroon ng buhay. At yung mahabaging Diyos, kaya rin ba niyang magalit? Amen. Kaya sabi dyan, sa halip, mananatili sa Kanya ang poot ng Diyos. Amen. Dahil galit si Lord sa kasalanan, may kapansahan. Pero habang tayo ay nandito pa, binibigyan tayo ng chance ni Lord. Amen. Piliin mo na yung tamang forever. This is a call for everyone. Piliin natin ang Panginoon dahil eventually, mararanasan ng mga taong nag-reject ni Lord yung galit niya, yung kaparusahan. Amen? Kaya naman ang sabi dito, sabi ng Panginoon Jesus na siya ay nung kausap niya yung Ama. In John 17:3, ang sabi dyan, ano nga ba eternal life? Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ano daw ang buhay na walang hanggan? At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Heso Kristo na iyong sinugo. So ang buhay na walang hanggan ay napakasimple. Sa madaling salita, kilalanin mo ang Diyos sa buhay mo. Manampalataya ka, sumunod ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Amen? At kilalanin mo na sinugo niya yung Kanyang anak para tayo ay maligtas. Bakit? Dahil maraming tao, marami mga Jew, Hudyo, ang hindi naniniwala na ang Diyos, Panginoong Jesus, ay hindi Diyos. Amen? Maraming tao, hindi kinikilala siya. Pero sa mga tao na nakikilalanin siya, meron silang susi sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, pag-aralan natin, what is eternal life? Ano nga ba ang buhay na walang hanggan? Amen? Pag nakilala mo ang tunay na forever mo, dito ka papunta. Amen? Na ang buhay na walang hanggan ay buhay kasama ng Diyos. Amen? Tandaan nyo, pag sinabing death sa Biblia, hindi lang ito yung physical na kamatayan. Ang death sa Biblia ay pagkakawalay sa Diyos. Amen? Samantalang, pag sinabing buhay, ito ay pagkaka-connecta sa Panginoon. Amen? So that is eternal life. Habang buhay mo, i-enjoy ang presensya ng Panginoon. Halimbawa, kung gaano mo i-enjoy yung presensya ng asawa ko, mas higit mong may enjoy yung presensya ng Panginoon. Amen? Halimbawa, si Rosel, enjoy siya, nakapiling si Lito. Oh, di ba, enjoy? Huwag ka lang makakarinig na pag may sumisigaw. Di ba? Ganun din lalo. Yung pagmamahal na naramdaman natin sa tao, mas higit yung pagmamahal na naramdaman natin sa piling ng Diyos. Amen? Kaya nga dun sa amazing love, isang Diyos, isang hari, that you, my King, would die for me. Mamamatay para sa akin. Right? So what is eternal life? Una, tingnan natin. Sabi po nila, agree with me or not, somehow, ang isang regalo ay nagpapakilala ng nagbigay o nagpapakilala ng estado ng relasyon nyo. Halimbawa, si Belen.
every anniversary o every birthday niya, ang regalo ni Paul, laging baso. Iba-iba lang yung picture. Minsan nakagalaw, minsan kada taon, puro iyon. Tingin nyo, malalim ba yung relasyon nila? Diba? Kasi, kinoconsider natin, hindi naman lagi somehow. Kinoconsider kasi natin, titingnan natin yung effort ng tao, magbigay. Titingnan mo, ano ba yung kakayanan niya? Baka sagad na talaga yun. Titingnan mo, pinag-isipan ba niya to? Pinaghirapan ba niya to? Ano mararamdaman mo pag ang regalo sa'yo, exchange gift, Christmas party natin, ang natanggap mo, kalendaryo. Anong mararamdaman mo? Diba? May disappointment. Kasi yun yung nagpapakilala. Pero dito, pinakilala ng Diyos na ang eternal life is a gift from God. Ang buhay na wala ng God ay isang regalo mula sa Diyos. Pinakilala ni Lord ang kanyang sarili sa pamamagitan ng regalo na ito. Amen? Sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, ang sobrang mapagmahal na Diyos, ang sobrang mapagpatawad na Diyos, ang sobrang maalalahanin na Diyos, ang sobrang mapagbigay na Diyos, nagbigay ng regalo sa atin. Diba? Pinakilala ng Diyos kung sino siya, hindi base sa kung sino tayo. Deserve ba natin yung regalo na to? Hindi, di ba? Kaya pinakilala ng Diyos kung gaano siya katindi sa pamamagitan ng pagpapakita, pagpapaunawa, na yung buhay na walang hanggan ay isang regalo ng Diyos. Amen? Kaya huwag mong sayangin ang buhay mo dahil regalo yan ng Diyos. Amen? Ang sabi nga ng salita ng Diyos in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So meron dalawang kaibahan dito sa Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Sa kasalanan, pagbabayarin ka, papahirapan ka, papatayin ka. Samantalang si Lord, anong in-offer? Regalo, walang bayad. No? Anong mararamdaman niyo pag binigyan ka halimbawa ng si Ate Dolly, binigyan ni Nanay Norma ng, bibigyan kita ng 333. Tama ba? Yung kumot. 777. Tama po ba? 777. Nalito ako bigla doon sa 333 sa 777. Pero parehas yata yun. Okay? Anong mararamdaman ni Ate Dolly? Regalo lang yun. Tapos maya-maya, kakalabitin ka, uy, ang hulog niyan sa aking sa kasa-atalenta. Scam pala. Hindi pala libre. May bayad pala. Pero yung kaligtasan ng Panginoon, yung buhay na walang hanggan, walang bayad. Amen? Kaya ganoon kagalaan ang Diyos. Ganoon kabiyaya ang Diyos na binigyan niya tayo ng regalo. Okay? Imagine niyo yung kamay niyo. Imagine niyo yung buhay niyo. Kung nasa inyo yung regalo ng Diyos na buhay, anong ginagawa mo sa regalo? Sa harapan ng Panginoon, anong ginagawa mo sa regalo ng Diyos sa'yo na buhay? Kayo nang makakasagot niyan, depende sa inyong ginagawa, at depende sa inyong relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya maraming Kristiyano, nagpapatumpik-tumpik pa, pero yung mga tunay na kaunawa, kung gaano katindi yung regalo ng Diyos, hindi sinasayang yung regalo.
Amen? Hanggat may pagkakataon, maglilingkod sa Panginoon. Hanggat kaya, magsaserve. Kaya nga si Tatang Junior, kahit baha, buko ako dyan. Ako pa mismo nag-expect minsan, huwag ka na umatay, may hirapan ka lang. Pero nagugulat ako. Nandun sa eskinita, nahulog, nadapa pa. Tuloy pa rin. Sabi ko, Lord, sorry. Pero Lord, alam ko, may ginagawa ko sa tao na ito. Amen? Dahil natagpuan niya yung puso ng Panginoon. Amen? So number 2, papahula ako sa iyo mamaya. Okay. Number 2, ano nga bang regalo ng Diyos sa atin? Ano nga ba itong buhay na walang hanggan? Number 2 daw, ang sabi ng Panginoon, eternal life is secured in Jesus' hand. Ang buhay na walang hanggan ay hindi maagaw sa kamay ni Jesus. Amen? Sure ka dyan, may assurance ka, meron kang kasiguraduhan na yung tinanggap mo sa Panginoon ay hindi basta-basta mananakaw ng naman. Amen? Hindi ito maaagaw, hindi ito mawawala sa'yo. Hindi ito ilalayo sa'yo. Katulad ng kanina, yung pagdating sa scam, may isang kabataan. Hindi sila mayaman sa buhay. Wala siyang cellphone, makikigamit lang siya. Tapos meron siyang nakita, ganda ng cellphone. iPhone yata. Eh, ang presyo, 8,000. iPhone, 8,000. Meron siyang naipon, pinag-ipunan niya talaga, gusto niyang bumili ng cellphone. Tapos sabi niya, sige, kung gusto mo, sa'yo na to, send mo lang sa akin yung payment at papadala ko sa'yo. Maya-maya, after niyang mapadala, na-block na siya. Hindi na siya makareply. Amen? Wala na siyang magawa. Lumapit sa akin, Kuya Aris. Anong gagawin ko? Wala na tayong magagawa dyan. Lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tulong. Wala akong magagawa, pero si Lord, may mabawang matulong sa'yo. Unahin natin dati si Lord, dahil kay Lord, hindi ka kailanman ma-scam. Amen? Halimbawa, every Sunday, nag-e-effort kang gumising ng maaga para magsimba kay Lord. Hindi ka lugi kay Lord. Amen? Yung mga team merkado, pag nagsabi ako ng 8 o'clock, 6 a.m., magbubukas na ako ng pintunan. Kasi, maya-maya may marating na nun. Ayoko lang kakatuloy pa ako habang nag-aaral. Pinubuksan ko na yung pinto ko. Maya-maya may aakit, magmamahal na. Ano mang ginagawa mo kay Lord ay hindi baliwala. Amen? Huwag mo isipin na sayang. Lalo na yung buhay na walang hanggan. Sabi nga ng salita ng Diyos, in John 10:27 to 30, pinakita dito yung comparison na ang isang Kristiyano ay tulad ng isang tupa at si Lord yung kanyang pastol. Amen? Meron ba dito nakapagpastol? Itik. Medyo ayaw ko pag inaano yung sa may laking lugar. Pero hindi ko alam, parang magkaiba sila ng karakter ng tupa. Hindi naman kasi sa atin, yung tupa. So, pinakita dito. At ang maganda po sa Bible School, nung last year, isa sa subject namin, pinag-aaralan namin yung Life in Bible Times o buhay ng kapanahunan sa Biblia. Kasi, hindi mo basta-basta unawain ito sa panahon na meron tayo ngayon. Unawain mo, ano ba yung meron sila? Ano ba yung kaparaanan nila? Ano ba yung pamumuhay nila? Ano ba yung sitwasyon nila? At dati, ang pamumuhay ng tao, madalas, kung hindi nagtatanim, mga magsasaka, nagpapastol, o kaya mga mangingisda. Ito yung buhay nun.
Kaya ginamit ni Lord yung illustration na to kasi ito yung pinakamagandang illustration. Ang sabi dyan, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. Ang sabi dyan, no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Sa Tagalog, basahin po natin. Nakikinig sa akin ng mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ang itik ba? Sumusunod sa boses ng pastor? Bahala ka sa buhay. Diba? Kaya tupa yung ginamit eh. Ayaw mong gayalan si Kuya Gary. Pag sinabi niya, sumusunod yung kanyang mga anak. Amen? Nangiti na lang si Ato Ring. Huwag ganyan ang tunay na kaman ng tahanan. Pag sinabi mo, ikaw mag-a-adjust. Sabi dyan, binibigyan ko sila ng buhay na wala hanggan. Kailanman hindi sila mapapahanga at hindi sila maaagaw sa aking iman. Dito pinakita, ano nga ba yung tunay na tupa? Ano ang tunay na tupa sa paningin ng Diyos? Tatlong bagay pinakita dyan. Una, nakikinig. Nakikinig sa boses ng pastor. Kaya kung wala kang interest sa pakikinig sa boses ni Lord, mag-chat tayo. Amen? Pangalawa, nakikilala. Kilala tayo ng Panginoon. May mga tao, mabait pag Sunday. Pag uwi ng bahay, monster na. Kilala ka ng Diyos. Amen? Walang makakapaglihim. Kaya dapat alam ng Diyos kung tunay, puro o hindi. Nakakaya ka, Lord. Kilala ka niya. Amen? At pangatlo, yung nakikinig, yung nakikilala ni Lord, sumusunod sa Kanya. Amen? Sumusunod. Kaya nga, tumatayo po ako dito. Kung sino yung naka-assign sa taas, parehas kami ng tinuturo. Kaya pag puyat ako, puyat din siya. Kasi sabay kami nag-aaral. Kaya kagabi, mga alauna na, nagdi-discussion pa. Actually, yung discussion namin, isishare ko kung ano natanggap ko. Chat ko kay CJ. Maya-maya hindi na sumasagot. Tulog na pala. Hirapan siya. Kasi nga, alauna na may nagpapababy pa siya. Nag-aalala pa siya. Kaya, ang lingkod ng Diyos, sunod lang ang sunod. Hindi sila nagre-reklamo. Kuya Aris, hiyala ako. Kuya Aris, bukas na lang. Wala. Dahil tandaan natin, pag may ginawa kay Lord, hindi sayang. Amen? Kaya wag mo babaliwalain yung ginagawa mo. Huwag sasawaan loob mo pag may hindi nakuha kasi hindi sayang. Lagi mong tingnan, may ginagawa ang Diyos sa buhay ko. Amen? Sabi dyan, mararanasan nila yung buhay na inilaan ng Diyos sa verse 28. Yung buhay na walang hanggan, hindi mapapahamak at hindi maaagaw ni naman. Kasi nung panahon na yun, uso yung nakawan. Uso yung nakakain yung tupan ng mga leon. Uso yung naaagaw, nawawala. Pero pag si Lord, yung pastor mo, kailanman, hindi ka mananakaw, maaagaw yung kaamay. Amen? Kaya nga pinakita dyan, ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw naman sa aking kaama. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Amen? Pangatlo, ano ba ang buhay na walang hanggan? Eternal life is crossing over from death to life. Una, regalo. Ikalawa,
secured na. Ang buhay na walang hanggan ay isa daw pagtawid mula sa kamatayan patungo sa buhay. Katulad ng pinakita natin kanina, ang lahat ng tao parang ganito falls. Parang nasa isang falls. Ang papuntahan nila ay kamatayan. Maraming tao tuwang-tuwa, ay swimming to. Swimming to. Pero hindi nila alam, papunta sila sa kamatayan. Ito yung mga tao na binulag ng kaaway. Ito yung walang oras kay Lord. Ayaw tanggapin si Lord. Gawin ko muna yung gusto ko. Saka na lang, Lord. Ito yung mga tao na yun, na binulag ng kaaway. Pero, sa isang anak ng Diyos, na nakarinig ng mensahe na, at nanampalataya, magkakaroon na siya ng chance na makatawid mula sa kamatayan papunta sa buhay. Amen? Amen. Na dapat mamamatay tayo. At yung pagtawid na to, mararanasan mo yung pagbabago ng Diyos. Amen? Yung dati na malungkutin, may joy. Sino malulungkot kung may Jesus ka sa puso mo? Amen? Yung dati na sira ang buhay, binubuo ni Lord. Yung dati na imposible sa Kanya, nagiging posible. Yung dati na problemado sa pamilya, sa kung saan, sinusolusyonan ni Lord. At yung dati na patapon ang buhay, patapon na, pasira na, pawala na, binubuo ni Lord. Amen? Kaya napakasarap ng pagtawid na to. Kasi mararanasan niyo gaano kaganda yung nilalang ng Diyos sa atin. Ang sabi nga dito sa John 5:24, isang paalala ni Lord. Hindi lang sa mga disciples na, kundi sa atin. Anong sabi nga? Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugod sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Hindi na siya papunta dun sa kamatayan. Kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen? May mga tao, bukas ang tenga, pero sarado ang puso't isipan. Tingin niyo makakatanggapin ng buhay na walang hanggan. Pero may mga tao, bukas ang puso, bukas ang isipan, magaganap yung buhay na walang hanggan sa kanya. Kaya i-check natin, bukas ba o sarado? Anong estado mo? Number 4, after natin makatawid, tawid ka na kapatid, manampalataya ka, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Iyon yung pagtawid na, Lord, hindi ko na buhay ito, buhay mo na to. After mo, maranasan natin that our eternal life is sealed for the day of redemption. Ang buhay na walang hanggan ay pinataka na para sa araw ng pagtubos. Amen? Ibig sabihin, ang selyo po ng unang panahon, ito ay nagpapakilala kung sino yung nagpadala. Iba yung selyo ng hari, iba yung selyo ng nag-ibang lugar. Pinapakilala nito kung saan galing yung selyo. At ang selyo ay pinapakita din na ang isang sulat ay kumpleto na, sarado na. Amen? Kaya kung may buhay na walang hanggan ka na, may tatakan ng anak ng Diyos, may tataka dyan, anak ka ni Lord. Kumpleto na, sarado na, may buhay na walang hanggan ka. At sa araw ng pagtubos, tandaan natin, may araw ng pagbalik ng ating Panginoon Jesus, may araw ng paghukom, may araw ng paghusga. Ano yung tatak na meron ka? Anak ng Diyos o 666? Alin sa dalawa? Paano tayo natatakan ng Panginoon? In Ephesians 1:13-14,
And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are